Thursday, 4 o'clock in the afternoon. Salamat kita sa Ginoo nga kanunay siya nagahatag kanato o maayo nga panahon nga makatudlo o makapaambit sa iyang mga pulong. Tungod kay mga pulong niya maumay tinugdan sa atong usog, kalig-on diha sa pagpangalagad. Labi na gyud nining panahon sa atong kalisdanan. Na kinahanglan kita kanunay nga magaduol sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. So ginaabi-abi nako kamong tanan nga andamon ninyo ang inyong mga Bibles that we will be studying together this afternoon. Kung naamay mga membro sa inyong panimalay nga naa sa inyong mga balay, inyong imbitahon nga maglingkod makadiyot aron hiniusa atong tun-an ang iyang mga pulong. Gusto sa kumusta sa atong mga kaila, mga higala nga naa sa lain-lain nga dapit nga nagasunod sa atong programa dinhi sa PLBC. Bisan pa sa atong mga kahigalaan nga naa sa lain-lain nga mga nasod nga kanunay usab nagasunod sa atong mga programa dinhi sa Potter's Light Bible Church. Ako nagapasalamat nga kamo nagapadayon sa tabang pinaagi sa pagampo nga makapadayon kita sa atong ministry bisan kaliwa sa kalisod. Lisod man gyud tinuon, no? Nga ang atong panahon karon kundi gyud ta maningkamot, di kita mangitag pamaagi nga makapadayon sa pagtuon tingali nindot na gyud unta nga magpahulay, no? But we are not called to do that, but we are called to share the message of God if we have the opportunity. The opportunity has been given to us so that we can share and encourage those ones who are still desiring to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Salamat sa inyong pag-ampo o salamat usab sa inyong paghatag o mga encouragement aron kita makapadayon sa pagpangalaga diya sa atong buhi nga Dios. Ang atong text karon nga hapon usa ka pamilyar nga text nga sinulat ni San Pablo ngadto sa taga Thessalonica, no? Yeah, sa 1 Thessalonians chapter 5, we will be considering verses 16, 17, and 18. No? Pamilyar man kini nga mga bahin sa kasulatan, pero tagaan nato o pagtagad karon nga hapon. Ang verse 16 nagaingon, "Rejoice evermore,
And verse 17, pray without ceasing. And in 18, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Nanginaot kita nga ang atong buhi nga Dios magapanalangin sa iyang mga pulong atong ibasa karong hapon as we come and study together. But before that, we will ask wisdom from Him. We will pray. Our God and our Father, this afternoon we come to you with open minds and open hearts, realizing that we are limited in our knowledge and in our wisdom. But this afternoon we ask you, Lord, that by your Holy Spirit, that you will help us to understand this portion of Scripture. I know nga dunay mga mensahe nga imong ipaabot nga ni kanamo. Ang akong prayer karong hapon nga imo kaming tagaan og diutay nga panahon nga among pamalandungan kini aron madungog gayud namo ang imong mensahe nga nagagikan gyud sa imong mga pulong nga magadasig kanamo sa among pagkinabuhi niining ulahing nga mga adlaw. Nagpasalamat kami sa kaygayunan, sa maayong panahon, ingon man sa maayong pangunahuna o sa opportunidad that we can come and have an opportunity. Panalangini ang tanan nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay nga nagapadayon sa pagpaminaw o pagsunod ni nga programa. Nanginaot kami nga mahimo nga madugangan ang ilang kahibalo, kay nahibalo kami nga pinaagi sa kahibalo sa imong mga pulong maga-increase ang among mga pagsalig diya kanimo. Salamat sa mga kadaugan o kaayuhan sa physical nga lawas. Salamat usab sa mga tao nga imong ginagamit nga ma-provide ang mga pagkinahanglan sa ministry din sa PLBC. Dalaygon ka kay ikaw ang Dios gamhanan. Diya kanimo walay malisod nga mga butang. Busa among itugyan kining panahon sa pagpamalandong ng tanan namong pagabuhaton karong hapon mahimo nga usa kini kapamaagi nga imo kaming panalanginan tungod kay ikaw kigsulti nganhi kanamo kung pinaagi sa among pagsunod ug pagtuman sa imong mga pulong. Nagtuo kami nga imo gyud kaming tagaan o mga oportunidad ug pabor para sa puluhaton nimo. Salamat sa matag usa ug salamat sa presensya sa gahom sa Balaang Espiritu Santo. Dalaygon ka kay kining tanan among gihangyo ug giampo pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Kumusta man ang matag-usa kaninyo nga naa dina nga naminaw? I hope that you are enjoying sa mga pagtuon sa iyang mga pulong. Sa akong pananaw, it has been for 7 months, no? Nga nakita sa nakita sa social media, no? Nagapaabot sa mga mensahe, panahon sa prayer meeting o panahon usab sa Domingo. Wala ko kay balo kung kanus akin ni mahuman apan nagtuo ko nga wala magikinutuban ang atong pagpangalagad sa Ginoo until He comes. Mao kana ang atong mga tinguha o naibalo ko nga tagaan kita og dugang pangpanahon. Ang atong theme karon nga hapon mga kaigsunan diha sa atong nga text nga gibase. So I'd like to share the theme that I have in mind this afternoon nga dinhi mag-dwell ang atong pagpamalandong is about Paul's encouragement. The church at Thessalonica about obedience to God's command. Paul encourages the church or the people who are at Thessalonians to obey God's command.
particularly in the church. There are 3 verses that we have just read this afternoon. And you will be able to notice that it reminds us that God is giving a command in these particular verses. The first verse is, rejoice always. And then the second verse, verse 17, pray continually, or pray without ceasing. And then in verse 19, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kung inyong tanawon kini mga kaigsunan, kini dunay kalambigitan sa iyang paghatag o sugo ngadto sa mga believers nga naa sa Thessalonica. Sa pag-ingon niya, rejoice always, that is a command. No? Pray continually, that is also a command. Give thanks in all circumstances, that is also a command, given particularly during when Paul to the people, the Christian at Thessalonica. And then, we will try to study this afternoon. I think we will do it for a series of studies. I think the first thing that we need to consider is in verse 16. Rejoice evermore, or rejoice always. All of God's commandments in the are to obey in the flesh. That's right. So, one must rely on, and that is dwelling Holy Spirit. But some of the Bible's command are not just difficult, but no? Kung nagabasa kita o Biblia, daghan kita makaplagan ng mga sugo nga naisulat sa iyang mga pulong nga dili lamang lisod nga sundon apan daw imposible gyud nga mahimo nato. Pero nga naman ka kung lisod or imposible kining mga sugo nga iyang gipadala pinaagi sa iyang mga alagad like Paul, nga naman ka nga iya man kining gipaabot ngadto sa mga tao. Nagapahibalo kini nga diya kaniya walay mga imposible nga mga butang. Diya sa Matthew, makita nato din na nga nagaingon din na, therefore, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Kini mga kaigsunan, si Ginoong Hesus mismo ang nagtudlo niini ngadto sa mga tinunan, ingon niya, kinahanglan kamo mahimpit sama nga ang akong langitnong amahan himpit. In all history, no one except the Lord Jesus Christ has ever come close to keeping that commandment. Or could anyone claim to have achieved perfect obedience to the 2 great commandments? Mao ni mga kaigsoon natong gi-mention nato ganiha nga dili lang lisod apan mura og imposible. Dunay gisulat diya sa Matthew 22 verses 37-39, nagingon din nga duha ka mga kasuguan, to love God with your total being and to love others as much as you love yourself. Mao na mga kaigsunan.
Kung tawhanon lang yun ang atong sandigan ining tanan, lisod yun siya. No? Mao ganitong sa introduction ganiha, na kinahanglan kita sa ginatawag nga indwelling Holy Spirit. Not our strength, but the strength and the power of the Holy Spirit will help us to be able to obey His words. In our text, it gives us 3 impossible commands, as I said, no? Sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, the first one is rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks. Nga naman kini nga murag imposible. Sa diyang pag-ingon niya, rejoice always. Kanang pulong nga always, mao nang muraog sa atong pagkatawanon, imposible gyud nga atong mahimo kay kanunay man always. O kanang without ceasing, walay undang, murag imposible gyud, no? Lisod gyud. And then give thanks in all circumstances. Mao na mga kaigsunan atong madiskubrihan, no? Dagan ka nato naga-memorize ni rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks. Karon mamatikdan yun nato nga kini usa di ay kini kasugo nga kun imong yun tagaan o dugang nga pagsabot daw malisod gayud, no? Imposible, difficult. Pero kung si San Pablo nagsulat pa nga sama niini pagkasulat, kung pananglitan San Pablo mingon, rejoice a lot. Dali ra kada nato imuon, no? Pray often. Dali ra na si muon nato. And try to be thankful. Pero dili man kana mao ang iyang gisulat. Kung kana unta ang iyang gisulat, murag makaingon kita nga okay ra sa iyon rani, no? Kadang mingon siya, rejoice a lot, pray often, and try to be thankful. Maybe we could say, okay, that's easy. We will try to do it. But kining ginatawag nga rejoice always. Ta ato pa wala na undang. Without ceasing praying. In everything give thanks. Mao na mga kaigsunan daw malisod imposible nga atong tumanon. Nagkinahanglan kitag somebody. And I said sa unang ganiyang statement, we need the indwelling Holy Spirit within us to be able to obey that. Magapadayon kita sa atong pagtuon karon nga hapon. So, what do we do with this impossible? Kung sa may atong himuon ining sa atong munahuna nga tawhanon, murag imposible man nga sugo. It is interesting that Paul doesn't offer any explanation or help here on what these commands mean or how can we obey them. Mura o pagsulti ni San Pablo niini, wala siya ay gidugang ng mga pamaanggi kung unsaon pagtuman niini. No? Somebody have said it's just he just states them in staccato. Ako kita na ng staccato. Term na ang ginagamit sa music, no? Staccato is a form of musical articulation. In modern notation, it signifies a note of shortened duration, passion, and move on. So makita nimo din nga ang pagsulat ni San Pablo, it is a brief or short. Mao na makaingon kita nga wala siya naghimo ug nagsultis diha sa iyang isulat nga unsaon nato pagsunod niini. Pero ang solusyon mao nga dunay mga bahin sa kasulatan nga nag-offer og help in understanding this, no? Mao na dili kung doon na kita'y problema sa atong text, probably wala gi-mention within the context.
But we can go to other scriptures or verses in the Bible that would help us to be able to understand. That is how we study the Bible, no? Kung atong yutunan, kanang text nga atong gigamit, we need to know the whole context. Maybe the context is the previous verses, before the verses that we are trying to get an emphasis on it, or after the verses. Or probably chapters before. And then we can also go to other scriptures or Bible verses in the Bible so that we shall be able to understand. So dinhi nga bahin, dunay gisulti sa laing mga Bible o laing mga books nga nag-explain may tungod ning commandment or sugo, no? That these commands mean and how we can begin to develop the attitudes and habits that will help us move toward the mark. Even if in this life we will never obey these commands perfectly. Asa man ni makita mga ikugsunan? So mga tagtabang sa uban nga mga text, sumala sa Acts 5:32. No, nagaingon nila sa Acts 5:32, and we are witnesses of these things, and so in the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Diya sa libro sa mga buhat, naghisgot si San Lucas nga ingon niya, kita mga saksi ni ining mga butanga pinaagi sa gahom sa balang Espiritu Santo nga iyang gihatag nganhi kanato aron ato kining pagasundon kini nga mga butang nga iyang gisugo alang sa tanan nga mga tao nga nagasunod kaniya. Sa 1 John chapter 2 verse 3, another verse that will help. By this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Ingon ni John, pinaagi ni ini, mahimo nga makailag yun kita kaniya kung atong titigan or sundon. God's commands us to rejoice always. No? Dinhi sa atong gibasa nga atong text nga ang Ginoo nagsugo sa tanan nga mga tumuluo, particularly dito sa mga Kristohanon nga naa sa Thessalonica, nga iyang giingnan nga mag-rejoice. Tingali, daghang mga panahon nga dili sila malipayon tungod sa present nga kalisdanan nga ilang giatubang. We know nga there were persecution, difficult times during that time. But they were encouraged to obey the command to rejoice always. Paul says in 1 Thessalonians 5:18, for this is God's will for you in Christ Jesus. We may have troubles discerning God's will in some areas of our lives, but rejoicing always, praying without ceasing, and giving thanks are always God's will for you in Christ Jesus. Sa diyang mingon siya, rejoice always. This is God's will for you and for me. Mao nga kung ato nang tumanon, we are able to obey His will. As Paul says in 1 Corinthians 1:30, nagaingon siya, but by His doing, you are in Christ Jesus, who become to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. So makita nato mga kaigsuunan
nga dunay mga bersikulo nagatabang kanato nga ma-expand ang atong pagsabot. Niining gisulat ni San Pablo nga sugo sa Dios sa mga believers dito sa simbahan sa Thessalonica as well as to us today. No? Kung gisulti man ngadto sa ila ni atong panahon sa pagsulat ni San Pablo, he is also sending us a message this afternoon that in our situation, daghang tag mga kalisdanan, but God is saying to us this afternoon that we have to rejoice always. Why? Because when we do that, we are obeying His will. Hallelujah. Mao na mga kaigsuonan ang mga butang na iyang ipadayag kanato. Nabisa na kita sa mga pagsulay. Bisa na kita sa mga kabalaka. Bisa na kita sa pagka-tigali duna tay mga kahangawa. Apan dili ka na mahimong rason. Kung ikaw sa katumuluo, ang Ginoo nagpahinumdum kanimo kanako karong hapon. Kung dili man ka malipayon, and He is telling us this afternoon, you need to be rejoicing always. Lisod mga kaigsunan, pero pinaagi sa Espiritu nga naa kanato, the Holy Spirit within us, indwelling Holy Spirit within us. Meaning to say, we cannot do it by our strength, by human flesh, but we can do it by the strength that we have in Christ through the indwelling Holy Spirit within us. So mga kaigsunan, dili sa atong kaugalingon nga kusog. It is by the grace of God. So, to obey this, it is impossible command. That we must have to experience the new birth. Nag-expand ang atong pagtuon sa pagtuman nini nga sugo sa Dios, murag imposible. Kinahanglan ang matagusa ka tao makasinati gyud ni anang ginatawag nga bag-o pagkatao. So that we are in Christ and He dwells in us as we learn to be able in Him, no? As we learn to do and be able in Him and trust in Him to work through us, we will progressively become conformed to His image. Jesus was always rejoicing, always praying, and always thankful. So being in Him and relying on Him are the keys to becoming like Him. So mga kaigsunan, mao ka na ang mga pasiuna, may tungod ni ining sugo, gagisulat ni San Pablo gikan sa Ginoo para sa mga Kristohanon nga naa sa Thessalonica ni adto nga panahon. Tungod kay nakita sa atong langitong amahan nga daghan mga believers, mga followers nga nag-entertain og mga kabalaka og mga kagulanan og masulubon. Wala nila mahimamat o wala nila masinati ang tinuod nga tabang nga gikan sa Dios pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu Santo. So unang bahin nga atong isgutan karong hapon sa ako nang gikaingon ganiha nga ato ning himuon nga series of studies. Ang una natong pagatunan, God commands us to rejoice always. Unsa may buti pa sa ini? Does rejoicing always mean that we always go around with a smile in our face? Are we sinning if we ever feel sad, depressed, upset, or grieved? Mao ba kini ang buti pasabot ni ining rejoice always? Nga magalakaw kita nga
sige lang tao, pahiyom, malipayon, or sa lain nga bahin, naguna-una ba kita nga nakasala kita kung dili kita nagpahiyom? Nakasala ba kita kung masulog unta? Depressed kita? Or upset kita? Or magulanon kita? If rejoicing always means always being smiling and never feeling sadness, then we have a problem. Because neither Jesus nor Paul were always happy. It is interesting that the shortest verse in the Greek New Testament is in 1 Thessalonians 5:16. Rejoice always. But the shortest verse in the English New Testament is in John chapter 11 verse 35. Ang sa may gingon diha, Jesus wept. As he faced the cross, Jesus prayed with loud crying and tears. Sa ato pa, sa panahon ni Ginoong Hesus, dunay mga panahon nga nagmasulubon siya. Dunay mga panahon nga naghilak siya. Samtang siya nagatubang sa pag-antos sa cross sa Kalbaryo. Mabasa nato na sa Hebrews chapter 5 verse 7. Mauna ang mga kasinatian ni Ginoong Hesus. In 2 Corinthians 6:10, si San Pablo nag-describe sa iyang kaugalingon as being sorrowful, yet always rejoicing. Isod sakto, no? Si San Pablo nagpaila sa iyang kaugalingon nga magulanon siya apan kanunay siya malipayon. Maybe he has a problem, he has a persecution, but his strength to face those persecution is the strength that comes from the Lord. In Romans 12:15, he tells us, rejoice with those who rejoice and weep with those who wept. No. To rejoice always does not mean denying your feelings. Put on a happy face and never feel sad. Dili ka na mo'y buti pasabot sa paglipay kanunay. No? Nga bisan doon na kay kagulanan imong tabunan sa imong smile. No? It's not. If you are having a problem or whatever, cry. But do not dwell in your problem. Pwede man ta mag-uol, kung doon naman nakita nato, reason nga mag-uol kita, apan dili kita magpabilin nga kanunay na lang magulanon. Kay nga naman, naaman kita'y source sa atong strength, gikan sa atong buhi ng Diyos. Excuse me. Regarding the trials that God brings into our lives is one way of training us as His children. The Bible acknowledges in Hebrews 12:11, it says there, all discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. Mauna ang kamaturan mga kaigsuunan, no? Nga ginatugot sa Ginoo kining mga kalisdanan, mga pagsulay, mga problema o mga kagulanan, kana kabahin sa iyang pagbansay kanato. Kabahin sa iyang pag-train kanato as His children. Ang pagdisiplina or ang iyang disiplina kung ipabot kanato for a moment, it seems not to be joyful but sorrowful. Rason yun nga mag-uol yun ta.
Yet, to those who have been trained by it, human, kung ato na nang ma-overcome, it yields the peaceful fruit of righteousness. So what does Paul mean when he commands to rejoice always? First, it is important to remember that he wrote this to new believers who were suffering persecution because of their faith. Mauna mga kaigsunan ng rason. Makita nato sa 1 Thessalonians chapter 3 verses 3 to 4. Sa pag-ingon ni San Pablo nga maglipay kamo kanunay, iya kining gipaabot sa mga tumuluo nga bag-o lang nakaila, bag-o lang nahimong believers. Unya nag-undergo og mga persecution because of their faith. Sa James chapter 1 verses 2 to 3, gisulti diha, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that testing of your faith prolongs endurance. Mao na ang mga resulta mga kaigsunan. Kung dunay ginatugot sa Dios ng mga pagsulay, mga kalisdanan, duna siya'y katuyuan. Sumala ni James ang katuyuan sa pagtuo, sa pagsulay sa ilang pagtuo during that time is to prolong endurance. Aron sila mahimong magpinadayon. Nagi katuyuan mga kaigsunan, no? In Romans chapter 5, verses 3 to 5, Paul wrote, and not only this, but we also exult in our tribulation, knowing that tribulation brings about perseverance. It's the same. And perseverance, proven character. And proven character, hope. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So rejoicing always is a conscious attitude of commitment, hope, and happiness that comes from deliberately focusing on Christ and the eternal treasures that we have received freely from Him. Paul himself had displayed this deliberate joy in the Lord when he was unjustly arrested, beaten without trial, and thrown into the stocks in the Philippians jail. At midnight, the Bible tells us, he and Silas were praying and singing hymn of praise to God. That is according to Acts chapter 16, verse 25. The same is true of the apostles. After the Jewish leaders laughed them for preaching the resurrection of Jesus, we read in Acts 5:41. So they went on their way from the presence of the council, rejoicing they have been considered worthy to suffer shame for His name's sake. Si San Pablo iyang gikonsiderahan nga ang ilang pag-antos usa ka pribilehiyo, usa ka pamaagi nga ilang mapadayag nga si Ginoong Jesus dili gid nila ikaulaw ngadto sa magkatawan. So that we must make deliberate choice to focus on the Lord and the unfathomable riches that we have in Him, not our difficult circumstances. And this joy shines the brightness
in dark situation. If we do all things with joy in the Lord, rather than grumbling or complaining, we will stand out as light in dark world, according to Philippians chapter 2, verse 14. So dunay mga katuyuan, mga kaigsunan. Pag-ingon ni San Pablo, rejoice always. It has a purpose. It has an intention. Nga ginatugot niya nga ang mga believers mag-undergo some difficult situation to stand firm so that they will become a blessings to those ones who are weak. So that is the message, mga kaigsunan. So the question is, how can we develop a habit of rejoicing always? Mao gyud na ang atong mga pangutana siguro karong hapon. Usa man nato pag-develop kanang kinaiyang nga kanunay ta malipayon. Dili baya tanang sitwasyon nato nga pwede ta maglipay, no? Sa atong kapanahunan karon, no? Daghang problema nagaabot. Daghang mga kalisdanan. Kunya ang tendency kung wala gid nato matugkad ang pulong sa Ginoo sa iyang pag-encourage kanato, ang tendency more of our time is complaining, being not contented. That's why this afternoon we will give some good answers or answers from the Bible. How can we develop a habit? We will make it a habit as a believers to rejoice always. First, nga sugyot, nga kinahanglan daily focus on the riches that God has freely given you in Christ. Kinahanglan imong gyud tutukan, imong gyud nga sination ang kadato nga gihatag sa langit ng Amahan, pinaagi kang Ginoong Hesus. Meaning to say, ang atong resources, source of strength, source of wisdom, is in Christ. Dili gyud nato nakalimtan. Tungod kang Ginoong Hesus nga gihatag sa langit ng Amahan para kanatong tanan. Wala gyud rason nga dili kita maka-overcome ni anang mga pagsulay. Unya sa pagsunod sa iyang mga sugo nga kinahanglan magmalipayon kita taliwa sa atong mga kalisdanan. Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. Nagaingon din na that you have all spiritual blessings in Him. Ingon ni San Pablo, kamong tanan, naa na tanan kaninyo ang mga espirituhanon nga panalangin. God chose you in Him before the foundation of the world. In love, He predestined you to adoption as His child. He freely bestowed His grace on you in Christ. In Him, you have redemption and forgiveness of all your sins. Love is upon you by His grace. He has made known to you the mystery of His will. He has given you an inheritance and has sealed you with the Holy Spirit of promise. Now, what is your problem? Everything has been given to us in Christ. Kinahanglan diskubrihon nimo kana ingon nga sumulunod ni Ginoong Hesus. Imong diskubrihon kanang imong na-inherit nga mga butang nga atong naangkon or maangkon nimo pinaagi kang Ginoong Hesus. Mao kana ang gisulti ni San Pablo ngadto sa taga-Ephesus. We had to focus on the riches that God has freely given to us in Christ. Unang-una nga sugod, how can we develop our habit to rejoicing always? We have to focus on the richness of God in Christ. Second, walk in the Spirit, not in the flesh. Mga kaigsunan, ang Balang Espiritu Santo di naman kanato. He is indwelling within us. Unya,
gi-encourage kita karong hapon aron mahimong ma-develop ka ng habit tungod kay ang habit sa pagmalipayon kanunay dili man natawhanon. It is the Holy Spirit will help us. Mao nga ang sugyot is walk in the Spirit, not the flesh. Joy is a fruit of the Holy Spirit in Galatians 5:22. To walk in the Spirit means daily to yield to Him and to rely on Him to control your life in every situation. It takes time to produce fruit. No, dili man gyud lalim, no? Kanang mag-produce kag bunga, dili mo na ingon nga automatic. It takes time. Mo na ang ginatawag nga develop, no? Kinahanglan dunay proseso, kinahanglan do na kay himuon aron mapadayag kining bunga. Kay ang bunga sa Espiritu Santo mao ang joy. It takes time to produce fruit. It doesn't pop up, no? Dili lang diha dayon out on a tree. The day after day you plant it, but if you walk consistently by the Spirit, eventually the fruit of joy will be yours. Mao na ikaduhang mga kigsunan. We are told and wise, we are taught to walk in the Spirit. Kinahanglan maglakaw kita diha sa Espiritu. Third, simply, you're feeling down. Get out as ang ikatulong mga kigsunan, sugyot din aron na ma-develop nato kining paglipay kanunay. Ang sugyot is kinahanglan mag-aawit kita, no? We have to sing. Kung ikaw imong gibati nga down ka na, get some hymn books or songs that is from your heart, no? Christian music, and sing of God's goodness. Sing about the grace of God, sing about the love of God. Singing is one way of implementing the first strategy, focusing on richness that God has freely given to you in Christ. Ang utana ka mga kaigsunan, na ba kini sa Biblia kaning mag-awit? Daghan kaayo mga verses that will help us. According to Psalms 9:11, it says there, sing praises to the Lord who sits enthroned in Zion. Tell among the people His deeds. Pinaagi sa pag-awit sa mga Israelitas niadtong panahona sa Jerusalem, pinaagi sa ilang pagdaig sa Ginoo ang mga katawhan palibot kanila, mapadayag ang pagkamaayo sa Ginoo because singing, praising to the Lord. May bawaan man nimo mga kaigsunan, no? Nga kung doon na tayo problema, doon na tayo mga kalisdanan, nindot nga magaday kita sa Ginoo pinaagi sa pag-awit. Because when we sing, we are expressing ourselves, the joy that we have in our hearts, because He alone is worthy to receive our praises and our thanksgiving. Another verse is in 1 Chronicles 16 verse 23. Unsa may giingon din na? Sing to the Lord, all the earth. Proclaim His salvation day after day. Isugyot diya sa pulong sa Ginoo nga mag-aawit kanunay ngadto sa atong buhi nga Dios, sa tanan nga mga tao dinhi sa yuta. Pinaagi ni ana, we are declaring and proclaiming that God is the source of salvation day after day. Another verse is Psalms 40 verse 3. It says there, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God.
Many will see and fear and put their trust in the Lord. Ang katuyuan, mga kaigsuunan, sa pag-awit, mao nga mapadayag ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios nga nag-undergo og mga kalisdanan. Nagaingon diya sa Salmo, gibutang niya ang mga bag-ong awit diha sa mga bakba sa iyang katawan. Meaning, nahimo ang ilang mga bakba tinubdan sa mensahe, sa paglaom, o sa kalipay, o sa kagawasan na naalamang sa Dios na ilang alagaran ni adto nga panahon. Sa bagong tuod, unsa may nahitabo diha sa Acts 16 verse 22. Naibalo kita nga si San Pablo usa ka misyonaryo, no? Doon na siya ay first, second, and third missionary journey. Gipadala siya sa simbahan sa Antioquia, no? Nga nahimo siyang missionary, nga nagplant og mga simbahan, nag-encourage og mga new believers to grow in their faith. Ug usa niya na mao ning atong text, no, diya sa 1 Thessalonians chapter 5. Makita nato sa Acts 16 sa ilang mga missionary journey, daghan silang mga pagsulay, daghan silang mga kalisdanan. Nagaingon diya sa 16 verse 22 sa Acts, the crowd joined in the attack against Paul and Silas. No? Ang mga pundok sa mga tao, na-influence sa mga tao nga dunay negatibo nga mga pagtanaw sa ginahimo nila ni San Pablo, ug dili gusto nga ang ilang karaan ng mga pagtulunan matabunan sa pagwali ni San Pablo, pinaagis pagtuo nga ang mga tao mahimong maluwas pinaagi kang Ginoong Hesus. Ug tugod niini ang mga pundok sa mga tao nagkahiusa aron pag-atake ni San Pablo o ni Silas. Ug nagaingon niya, and the magistrates ordered them to be stripped. No? Apil pa ang naa sa kagamanan. Gisugo nila ang mga tao nga hukasan, kuwaan og mga sanina, and beaten with rods. O sila gipanglatigo pinaagi sa mga sungkod, no? Kalison. Dili lalim ang ilang naanggian. Sa verse 23 nagingon na, after they had been severely flogged, they were thrown into prison. Sa diha nga mura og grabe gyud ang ilang paglatigo, no? Pagsakit nila ni Paul ug ni Silas. Ug ang resulta gibutang sila sa bilangguan. And the jailer was commanded to guard them carefully. Nabisan bunog na sila. Lugos na sila makatindo. Gibutang sila sa bilangguan. Unya gibutangan pag mga gwardiya. Aron bantayan sila. Nga dili yun sila makagawas. Verse 24 says, when he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Gibutang yun sila sa pinaka-tumoy, no? Kanang ginatawag na inner cell. Unya, gikadinahan pag yun ang ilang mga tiil. Daw, imposible yun nga maglipay pa sila ni anang kalisdanan nga ilang na sinati during that time. Pero kaya alagad man sila sa Ginoo, mga believers man sila, followers of the Lord, as well as being a missionary. In verse 25, kung sa gingon na, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns. Nanay mga himno ni ato ka panahon, no? And singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Wow! Muna mga intention, mga katuyuan, mga kaigsunan. Ginaalaw sa Ginoo ang kalisdanan.
para pinaagi sa testimony o sa pag-declare sa mga tao nga nag-undergo kalisdanan sama kang Paul. People, no? Katong mga ubang mga pinriso nga dili dito mga believers, they were able to hear the message of the Lord. O kaning mensahe nga gikan sa Ginoo ni gawas pagid kini taliwa sa ilang mga kalisdanan. The best message mga kaigsunan nga madungog sa mga tao nga ang Dios buhi o ikaw nagpanaugon kanunay when you are in the midst of difficult times. It's not easy to be joyful and rejoicing in our difficult time. But God has a purpose. Kaya kung maghilom-hilom lang ka mga kaigsunan, dili kini mamatikdan sa mga tao. Mao nga sa atong gibasa ganiya gikan pa sa daang tugon, God's purpose when He allowed His people to undergo such difficult times is for people around to know Him. The testimony of the believers and followers, those ones who obey God's command. In verse 26, to conclude our lessons this afternoon, suddenly, human sila nag-ampo, human sila nag-awit, nadungog sa mga kauban ng mga binilanggo sa lain ng mga silda. Dunay resulta mga kaigsunan. Diya sa versikulo 26, nagingon nila, suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. Paghuman nila, pag-ampo, pag-awit, pagdaig sa Ginoo, dunay talagsaon nga nahitabo. Dunay linog dito lang sa ilang nadapit nga nakauyog sa tibuok nga nakauyog sa tibuok nga lugar diin sila na bilanggo. At once all the prisoners doors flow open. Ug tungod niya ng linog human sa ilang pag-awit ug pag-ampo, ang tanan nga mga doors, ang tanan nga mga sira nga abli ug nagaingon ang pulong sa Ginoo, and everyone's chains come loose. Kadtong mga kadina nga naa sa mga tiil sa mga binilago sama nila ni Paul ug ni Silas nangatangtang kadto kay nganuman gipadayag sa Ginoo ang gahom ni adtong mga tao nga nagasunod nga bisan taliwa sa mga pagsulay. They are rejoicing. Mao nang gisulti ni San Pablo sa 1 Thessalonians 5:16. Rejoice evermore. You can rejoice when you are in trials. The best rejoicing mga kaigsunan when you are undergoing such difficult times. Dili ba dagang kanato kung natay kalisdanan sige taghilak, sige tagkaguol. Mga kaigsunan, usbo nato na dili na mao ang kinabuhi nga gustos Ginoo sa ato. Kung gitugot niya nga ikaw nag-undergo niya nga pagsulay, ang iyang grasya sufficiency. You rejoice together with Him. The strength is sufficient for you so that people will know that you are a God who answers prayer. Karon mga kaigsunan karong hapon, wala pa man gyud na human kining pandemic nga atong ginatubang. Daga nag-claim nga karong October 15 mag-end na ang COVID-19. Dagan mga extreme nga mga preachers. They were claiming that October 15, ika-7th month sa pandemic, they were claiming that they will be free. They will be set free. Mga kaigsunan, we are depending upon the strength and the power of the Lord. Kung iyang i-end up, praise the Lord. Apan kung iya pang tugutan, praise the Lord. Ingon din sa ato ka text, rejoice evermore. Rejoice always. Maglipay kamo. Kay ang kalipay nga tinuod nga masinati sa usa ka believers when he is undergoing such difficult times.
Kumusta man ang atong kinabuhi karon mga kaigsunan? Walay usa ka nato karon nga walay mga kalisdanan. Walay usa ka nato karon nga walay mga pagsulay. Walay usa ka nato karon nga walay mga problema. Pero ang mensahe nga ipaabot sa Dios ngadto kanimo ngadto kadako, taliwa sa atong mga kalisdanan, let us live a rejoicing kind of life. Because that is the character of the Holy Spirit. Kung maglipay ka kaliwa sa mga pagsulay, dili ikaw na. Gigamit ka sa Ginoo para ipadayag niya na bisan tuod limitado ang imong strength, ingon nga tao. Pero mahimo nimo ang paglipay, nagapasabot kini nga ang grasya sa Ginoo sufficiente ala kanimo. You need the grace of the Lord this afternoon, mga kaigsunan. Kung naa ka sa mga kabulanan, naa ka sa mga problema, naa ka sa kalisdanan, naa ka sa pagkinanglan, naa kay kabulanan, ang mensahe para kanimo, para kanako, kung naa ka na ang sitwasyon, is to obey God. Kung sa isugo niya karong hapon para kanato, nagaingon siya, rejoice always. Rejoice evermore. Gisulti niya kini sa mga believers ngadto sa mga taga Thessalonica. Kay adaggan kanila nagatubang og persecution. Pero ang ilang paglipay panahon sa kalisdanan will tell the people around them that God is good. Is God good to you? Amen. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. Wala gyud nagabag-o o wala gyud naga-change ang pagkamayo sa Ginoo, kanunay siya maayo. Sa tanang panahon, ingay mong katapat, maayo ang atong Ginoo sa tanang panahon. Amen. Praise the Lord. Mag-aampo ko alang kaninyong tanan karong hapon. Kay during niining nga panahon, prayer meeting man nato. So, atong iampo ang grasya sa Ginoo, magapadayon sa pag-sustain kanato. Niining panahon sa atong kalisdanan. Nagkinahanglan kita sa grasya. Nga makapadayon kita pag-exercise sa kinaiya sa Dios, pinaagi sa gahom sa Balang Espiritu Santo. Bisan ni kita ining mga pagsulay. Hallelujah. Let us pray. Amahan nga langit no, nagapasalamat kami. Nga kanunay kagayod, nagapainumdum kanamo. Nga ikaw gyud ang among langit nung amahan, nga nahigugma kanamo. Ug tungod sa imong gugma, imong gipadala ang imong bugtong anak nga mao si Ginoong Jesus. Namatay siya puli kanamo dito sa cross. Gibayran niya ang among mga sala. Kung kami pinaagi sa among pagtuo, imo kaming itagaag katungod nga pagatawgon nga imong mga anak. Salamat sa paglaom sa kaluwasan. Salamat sa kaygayunan nga kami makaalagad kanimo. Gani sa among lessons karon nga hapon, imo kaming giawha, gidasig, sama sa imong pagdasig sa mga Kristohanon nga naa sa Thessalonica during that time. Imo silang gitudluan nga magsunod, magtuman sa imong mga sugo. Usa sa mga sugo nga imong gipabot ngadto kanila pinaagi sa pagsulat ni San Pablo nga maong nga kinahanglan magmalipayon sila kanunay. Bisan kaliwa sa ilang mga sinatian nga kalisdanan, you are telling them to rejoice always. Lord, you have a message. Kaya katuyuan di ay nimo aron man ang pagpadayag sa kinaiya sa gahom sa Balang Espiritu Santo nga niya kanamo. Nga bisan taliwa sa mga pagsulay o kalisdanan, people will know na ikaw niya uban kanamo. Kay among ma-overcome ang tanan ng mga babag o mga pagsulay, pinaagi sa imong sufisyente ng grasya.
Magapanalangin ka sa tanan ng mga believers nga wala pagyud matugkad ang tinuod ng kasinatian diha sa pagbarog nga malipayon kaliwa sa mga pagsulay. Lord, I pray that you would minister to them. That whatever situations that they are experiencing right now, I pray, Lord, that you would minister to them. That they will not be discouraged. That they will not be fearful enough. But they will be courageous enough to stand firm, strong. That the name of the Lord Jesus Christ will be exalted. Among giampo ang tanan ng mga believers, labi na gyud sa among kaigsunan din here sa PLBC. Daghan sa among mga kaigsunan nga dunay mga pagkinahanglan nini nga panahon. Ang pagkinahanglan kanang matinud-anon nga nagabarog diha sa kamatuoran panahon niining mga kalisdanan. Lord, I pray that you would help. Kanunay ka nagpadayag sa imong pagkamaayo. Wala gyud nagausab ang imong pagkamaayo. You are the same yesterday, today, and forever. Lord, I pray that you would bless every activities of church. Salamat nga doon na kami mga kaigayunan na magpadayon sa pagsimba. Apan, dili yun tanan nga mga kauban na simbahan nga nagasimba. Lord, I pray nga imong butangan o bibog aton ang ilang kasing-kasing. Nga makarealize sila nga mas minungdanon ang pagpangalagad kaysa pagpabilin sa mga butang nga iya sa kalibutan. Lord, I pray that you would minister to them by your Holy Spirit. Na dili sila kontento lamang nga maminaw pinaagi sa live streaming apan hinuon ilang ikalipay nga magkahiusag yun diha sa hinuusang nga pagsimba. Kay nganuman pinaagi ni ana nga pamaagi, we will be able to exercise our faith because that is the purpose nga imo kaming giluwas. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Salamat sa provision. Salamat sa good health and sound mind. Dalaygon ka, Lord. Panalangin mo sa mga mong nasod. Kay balo kami nga dagang mga problema nga giatubang. Panagangyo kami nga imo sa tabangan ang among mga leaders, pinagid ang among presidente, mahimong makabaton og may lawas, makabaton og kaalam nga nagagikan kanimo sa paghimo og mga desisyon nga alang sa kayuhan sa katawhan sa Pilipinas. Salamat sa presensya nimo karong hapon pinaagi sa balang Espiritu Santo. I-bless ang imong word dinhi sa among kasing-kasing. Nga mahimo kaming magkinabuhi nga dunay kadaugan kanunay. Mapadayag ang imong presensya as we continue to worship you, to give glory and honor to your holy name. Dalaygon ka, kay kining tanan ang pangayong ipasalamatan, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong hapon mga kaigsunan. I hope nag-enjoy ka mo sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. God bless.